Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. 15 days na lang po before election. Personal nating pinapakiusap po sa inyo, number 1 natin si Abalos para senador. Kasi number 1 naman talaga po siya. Ang number niya, number 1, para makatulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpaunlad sa ating bansa. He is the most qualified mga kababayan among the senatorial candidates. Gusto niyang tulungan ng mga magsasaka. Yan po si Benhur Abalos. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, iimbak lamang nila. Buffering, in terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Pico, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, kasi pa yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Yan po si Benhur Abalos. Solid Abalos po tayo sa Senado. Ako po si Benhur Abalos, ang inyong solid na public servant. Solid po ako naging mayor. Solid na MMDA chairman at solid na DILG secretary. Solid po akong nag-ayos ng gulo para mas mahusay ang public service, bawas krimen at may peace and order. Solid po magtatrabaho sa Senado para masigtas, mas may trabaho at solid ang ating kinabukasan. Benhur Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Ayos. Before natin pag-usapan mga kababayan, yung mga mainit na topics natin, lalo na itong statement mga kababayan ni Congressman Adjong Alonto, di na makatiis po. Buiniltan po si Sara Duterte sa pang-insulto niya sa 20 pesos na bigas. Sabi ni Adjong, Alonto Adjong, yung tatay mo niya, 70 pesos yung presyo ng kilo, tapos bukbukin pa. You see? But before that mga kababayan, dito muna tayo sa joke time, kwentong katatawanan para iwas stress. Padala ni Del Labao Erinio, taga Pasay City. Nag-uusap mga kababayan yung mag-asawa, yung lalaki po, high-tech na sa mga gamit. Pero yung misis, medyo na napag-iwanan, traditional pa. Ngayon, isang araw, habang nag-uusap po, yung mag-asawa, nanonood ng news sa YouTube, sa laptop, yung lalaki, sabi ng asawang babae, Dad, paabot nga ng dyaryo. Paabot ng dyaryo, dali. Sabi ng lalaki, ano ka ba? High-tech na ngayon. Magbabasa ka pa niya ng dyaryo. Dapat niya sa laptop ka na pag-iwanan ka na niya ng panahon. Sabi ng babae, ng asawang babae, o sige, akin na dali. Dalin mo dito yung laptop mo. Pagkaabot mga kababayan ng asawang lalaki doon sa babae, sa kanyang laptop, iniampas po sa ipis. Kaya pala, humingi po ng dyaryo kasi may nakitang ipis sa mesa. Kaya sabi ng wife, dali, iabot mo yung dyaryo. Inabot yung laptop. Wasak yung laptop. Mas maayos pa rin kung may dyaryo. High-tech na kasi mga kababayan. Anyway, joke man lang po. Wag po gagawin sa aktwal na pag humingi yung misis ng dyaryo, kailangang magtanong kung anong gagawin sa dyaryo. Hindi man pala magbabasa, iampas pala sa ipis. Inabot yung laptop. Anyway, matik na po. 200 pesos. Kasali ka na rin sa sa monthly draw. Pag nabunod yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi,
kasama ka pa rin sa grand draw. Sa December, 10,000 pesos na. Ito na. Dito na tayo mga kababayan sa ating topic kasi hindi na makatiis si Congressman Alonto Adjong. Hamakin man kasi mga kababayan, lait-laitin yung 20 pesos na ibibentang bigas sa ating mga kababayang mahihirap. Sinupalpal ngayon ni Adjong. Sabi ni Adjong kay Sara, yung tatay mo anya, 70 pesos per kilo, bokbokin pa. You see? It is ironic anya, sabi, for Vice President Sara Duterte to mock the Marcos administration's efforts to bring down rice prices to 20 pesos per kilo when her father's regime had rice price at 70 pesos per kilo. Sabi po ni Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adjong. Yung tatay mo anya, nagbenta pa ng bigas na may mga bokbok na, which former Agriculture Secretary Manny Piñol said was safe to eat. Napanood ko yun mga kababayan. Nagsaing siya ng bokbokin na bigas ng National Food Authority. Pinagmamalaki niya na safe. Si Piñol. You see? Pagkatapos, sasabihin ni Sara, yung 20 pesos daw na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibibenta, hindi pagkaing tao, kundi pagkaing hayop, pambaboy. Binaboy na mga kababayan talaga ni Sara Duterte yung ating mga magsasaka. Kasi ang magsusupply po ng bigas, direkta galing sa ating mga magsasaka. So napakalaking insulto ang ginawa ni Sara Duterte na pinalalabas niya ang binibenta ng ating mga magsasaka sa National Food Authority, pambaboy, hindi pantao. Payag kayo niyan mga kababayan? Yung sabi dito sa balita, at one point during the Duterte administration, rice prices surged from 50 pesos to 70 pesos in some areas, forcing towns like Zamboanga City to declare a state of calamity. Noong August 2018, si Piñol nag-deny. But he eventually admitted that rice prices went as high as 80 pesos per kilo doon sa Tawi-Tawi. Kita ninyo? Pagkatapos, nilalait ni Sara yung ating administrasyon. Mas malala during the administration ng kanyang tatay, umabot sa 80. Ngayon, wala mang ganyan po. You see? At saka si Digong, nag-promise siya, ibababa niya sa 7 pesos. Yun pala, 70 pesos. At 80 pesos. Yung ibig sabihin niya mga kababayan, hindi man 7 pesos. Pero yung 20 pesos ng ating Pangulo, pinagtatawanan. Iniinsulto, nilalait, at sinasabing imposible niya. Imposible yung 20 pesos. Pero posible sa inyo yung 7 pesos. Ngayon, tinutupad na yung 20 pesos per kilo. Galit si Sara. Yan, may problema talaga po. Sabi ni Adjong, it was under the Duterte government that we saw imported rice shipments infested with bukbok. When her father's appointed Agriculture Secretary Manny Piñol oversaw rice importation. Before pointing fingers anya, mas mabuti anya to look back. Sabi kay Sara ni Adjong, at the failures of the administration she proudly represents. Proud na proud si Sara, pati yung mga DDS po. Wala na daw na kasing galing pa. Napakagaling daw yung previous administration. Ngayon, pati yung krimen daw, lumala. Yan naman yung bago mga kababayan na sinasabi ni Sara. Mamaya i-replay ko sa inyo. Tapos, basagin natin sa pamamagitan ng pag-present ng katotohanan. Kaya sabi ni Adjong, si Duterte anya should just support, the Vice President should just support initiatives that seek to ease the people's burden. Rather than criticize, the Vice President should support every effort that aims to provide relief to the Filipino people, especially when it involves making basic necessities more affordable. Ang dapat na niyang ginagawa ng isang leader, if he or she really cares for the people, is to support steps
to make people's lives comfortable, not to hit on initiatives that help them. We should be working together to find solutions, not tearing down every attempt simply because it comes from another administration. Tama po mga kababayan, ang totoong leader dapat natutuwa pag ang gobyerno po, nakaparty ka ng gobyerno. Kung talagang may pagmalasakit ka sa mga mamamayan, matuwa ka. Kung hindi ka natutuwa kasi nainggit ka, masama ang loob mo kasi may ginagawang mabuti yung kinakainis mong leader, manahimik ka na lang sana, imbes na manginsulto. Di ba po? Sabi nga ng ilang mga congressmen, ibang mga congressmen po, ang dapat ginagawa ni Sara, ipaliwanag niya kung paano ginastos yung pera ng bayan. Until today, ayaw niyang magpaliwanag. Ito ngayon yung balita dito sa Manila Times. Yan sabi diyan, BP refuses to justify funds use to House. I will not explain myself, especially to the members of the House of Representatives. Sabi po ni Sara, because let me give you an example. The owner of the Tingog party list is Martin Romualdez. Yan naman kung si Martin Romualdez yung may-ari ng Tingog party list. Ang punto, hindi mo pera yan. Kailangan i-justify mo. Ipaliwanag mo kung paano mo ginastos yung confidential funds. Yan yung sinabi niya doon sa Visayas nang bumisita siya mga kababayan. Tapos, nang pumunta siya sa Tondo, Manila, napanood siguro po ninyo yung kampanya with Isko Moreno. Nandun din si Amy Marcos. Matindi po yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Hindi man kampanya po ang ginawa ni Sara, kundi pagbabanta at saka paninira. Yan, sabi dito sa balita ng Manila Times. I'm here in his district ni Raul ni Congressman Joel Chua. I'm here in his district introducing myself. I am Sara Duterte. I can fight in the dirty water. Lalabanan niya ako kahit sa kanal. Gutter politics talaga po. She lashed out at Chua, especially for being forced to take an oath during a hearing of his committee and for summoning a staff at the office of the Vice President. Paano puner siya na hindi nga siya pinatake oath nung mag-refuse siya? Di inayaan siya na na hindi mag-take oath. Pero hindi na siya tinanong. Kasi in-excuse na lang siya po yung sa congressional hearing po sa confidential funds. But later on, napilitan siya mga kababayan na mag-take oath. Hindi man useless po yung sasabihin niya. Hindi man niya sinumpaan. Ano yon? Special siya. Yun ang punto, mga kababayan ni Congressman Joel Chua. Abogado din yun. At matalinong abogado. At dissenting abogado. Hindi mo maringgan ng masasamang salita. Tama po? Hindi siya nagpapatol sa gutter politics. Disente ang bibig. Yan sabi ni Sara doon. You are targeting me? You want me out? You are the ones destroying me. Why are you involving my fellow workers? Sabi ni Sara. Yan sabi dito sa balita. Vice President Sara Duterte took her fight against Representative Joel Chua in his district in Manila and asked a candidate to shove an apple down his throat until he chokes to death. Imagine na mga pananalita yan, mga kababayan. Sa bagay, hindi na nakapagtataka. Yung ating Pangulo nga, binanta ang ipapapatay niya. Ito naman si Congressman Raul Chua, ang sabi ni Sara Duterte, yan I will give this apple to Apple Nieto, yung kapatid ng re-electionist Vice Mayor Yul Serbo Nieto na tumatakbo under the banner of Manila re-electionist Hani Lacuna. Itong si Apple Nieto tumatakbo na congresswoman, ilalaban kay Joel Chua ni Isko. So sabi ni Sara Duterte, I will give this apple to Apple Nieto. Ma'am, shove this into the mouth of Chua until he chokes to his death. Isaksak mo niya itong apple sa bibig ni Joel Chua hanggang niya mag-choke siya, mabulunan niya hanggang mamatay. Talagang matindi po, mga kababayan. Itong si Sara Duterte, manang-mana sa tatay. So,
Kung bibigyan siya pa ng pagkakataon mga kababayan na makapaglingkod lalo na bilang Pangulo, hindi siya i-convict ng mga senators. Talaga pong dapat siguro yung mga senador ang dapat i-convict. Napaka-violente po ni Sara Duterte magsalita. Isasaksak daw niya yung ipapasaksak niya. Kay Apple niya ito yung Apple sa bibig ni Joel Chua hanggang mabulunan niya at mamatay. Ganon katindi. Ganon kabalahura mga kababayan. Gusto ninyo ng isang public servant na ganyan? Yan sabi dito sa report ng ng Manila Times. Pakinggan ninyo kung paano siya magsalita mga kababayan. Kung gaano ka-arugante na gusto niyang ipaabot sa mga tao na napakatapang niya. Yan Ako, Sara Duterte, kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao, sanay kami sa wala. Tama! Tama! Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Grabe ng kabastusan to. Mga sis... Grabe na po. Malala. Yan lahat pagbabanta mga kababayan ang ginagawa niya. Dato, ngayong eleksyon na ito, walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya ang kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? Kung hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Chismis! Idala sa lahat ng mga presinto. At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Yang putang inang Joel Chua. Tindi po. Ganon kabalahura mga kababayan. So ito yung pinagtatanggol ni Amy Marcos. Yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? May sumisigaw ng Marcos. Kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Utang ina rin. Nandito ako ngayon. Saka. Matindi po. Huwag na nating ituloy yung speech ni Sara Duterte. Nakakapanindig balahibo, mga kababayan. Yan na lang yung masasabi natin. Kung yung mga senador natin na mananalo, palulusutin si Sara, maging pabor kay Sara yung judgment nila, acquittal, kawawa yung ating bansa in case ito yung maging pangulo sa 2028 po. So we hope na yung ating mga senador ay gawin po yung tama para sa ating bayan. O ngayon, after the Tondo meeting, na interview si Sara tungkol sa krimen dito sa Pilipinas na lagi niyang sinasabi, bumalik yung krimen po.
binanatan po si Yussi Castro. Ang Yan po. ang si Claire Castro ang Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga pulis. So pinalalabas ni Sara Duterte, dapat hindi maniwala sa sinasabi ni Yussi Castro na bumaba yung krimen. Kasi ang propaganda line niya, lumala yung krimen dito sa ating bansa, bumalik sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi na raw takot. Yung panahon ng kanyang tatay takot, kaya mababa daw yung krimen. Ngayon, bumalik yung krimen. So sabi ni Yussi Castro, hindi niya yan totoo. Kinontra ngayon ni Sara. O ngayon, ano talaga ang totoo? Siyempre, ang totoo po, yung galing na data. Official data galing sa ating mga authorities. Sino pa man ang source ni Yussi Castro, kundi yung PNP. And in fact, doon sa press briefing, yung ating PNP mismo yung nagsabi na mababa na ang crime rate ng ating bansa. Yan mismo. The Philippine National Police reported a significant decrease in index crimes, a 61.87 drop from 2022 to 2024. This decline encompasses various crime categories, including crimes against persons and property, as well as a notable increase in crime clearance and solution efficiency. Specifically, the PNP noted a reduction in murder, homicide, physical injury cases, as well as a decrease in robbery, theft, and carnapping incidents. So yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Yung mga krimen nga, yung latest, yung kidnapping po sa isang negosyante, nauli agad, mga kababayan, yung suspect. 3 suspect po. Yung kay Ansonke. O ngayon, yung massacre sa Antipolo City, yung latest the other day, considered solved na po kasi yung suspect sa massacre doon sa bakery, yung suspect po na charge na. Kapon pa lang ang balita, Antipolo Bakery Massacre suspect charge. Police have filed criminal charges against a man tagged in the killing of 7 people in a bakery in Antipolo City, Rizal. The suspect, identified only as Bogart, was charged with 7 counts of murder before the office of the city prosecutors on Thursday. Bogart reportedly co-owns the GNB Malunggay Bakery in Barangay Kopang, where the victims, including the owner, were found dead on Tuesday morning. Sabi po ni Colonel Felipe Maragon, Rizal Police Director, the case is considered solved with the arrest and filing of charges against the suspect. Bogart executed an extrajudicial confession in the presence of his counsel, according to Colonel Manungdo, Antipolo Police Chief. Bogart claimed he was defending himself because the victims allegedly planned to kill him so they could have the bakery to themselves. Gustong angkinin daw yung bakery. Magkakasosyo sila. Yan ang aligasyon ng suspect. So makita ninyo, mabilis ang solusyon sa mga crime incidents na nangyayari dito sa bansa. Kaya malabo ito pong sinasabi ni Sara Duterte. Po ang ang si Claire Castro ang Philippine National Police. So dapat tingnan nila yung data ng Philippine National Police at bumaba sila doon sa mga barangay at komunidad para makita nila yung reklamo ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga nangyayari na hindi nare-report sa mga pulis. So paano man isosolve yung sabing crime na hindi man nire-report? Pag hindi ni-report, ibig sabihin yan, yung mga sinasabing crimes, baka hindi man nangyari, kwento mo lang. Di ba? Dapat lahat ng krimen naka-report sa police. That is SOP, Standard Operating Procedure. Hindi nare-report sa police, ano yon? Saan ka magbabase ng official report kung hindi sa police? Di ba pa, mga kababayan? Malinaw na paninira po, propaganda lahat yung mga statements po ni Sara. Tulad ng sinabi niya na yung 20 pesos na bigas daw na ibibenta pagkaing baboy. Hindi pa nga niya nakita
pagkaing baboy agad. Hindi pa nga sinisimulan. Sinisiraan na po. Sabay labas ng isang video ng isa sa mga supporters niya. Nagpakalat po ng bulok na bigas, 20 pesos. Di ba? Pinakalat po sa social media. Kaya nag-warning agad si Jose Clear Castro. Pag maniniwalaan niya, kasi unang-una, di pa man nagsisimula. Next week pa, yung pagsimula ng distribution nitong 20 pesos na bigas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.